56 billion pesos. Yan ang halagang kinita di umano ni na David Bangayan alias David Tan at ang kanyang mga kasabwat sa pag-smuggle ng bigas mula pa noong 2009. Ayon po yan sa intelligence report ng isang opisina sa Bureau of Customs. Ang masaklap, may mga matataas rin daw na opisyal ng customs, ilang mambabatas at opisyal sa Malacanang na di manoy nakinabang din sa rice smuggling. May exclusive report si June Veneracion. 80 milyong sako ng bigas o katumbas ng 4 million metric tons. Ganyan karami ang umano'y smuggled na bigas na naipasok daw ni David Bangayan alias David Tan mula 2009. Ito ang laman ng intelligence report mula sa isang opisina ng Bureau of Customs na ipinabasa sa GMA News. Sa dokumento, ang kita raw sa pagpupusit ng bigas, 56 billion pesos. Pero ayon sa source ng GMA News, hindi napunta kay Bangayan ang buong kita. Pinaghati-hatian daw ito ng iba pang tao na nasa likod ni Bangayan. Sa isa pang report ay pinabasa sa GMA News, nakalagay ang pangalan ng mga nakinabang daw sa rice smuggling. May mga mambabatas, malalaking tao sa Malacanang, matataas na opisyal ng customs, mga taga National Bureau of Investigation o NBI, at maging isang religious group. Patuloy na tinatawagan ng GMA News si Bangayan para sa kanyang pahayag. Pero ilang beses na niyang pinabulaanan ng paratang na sangkot siya sa smuggling. Hindi rin daw siya si David Tan. Sabi naman ng Senador Antonio Trillanes IV, may naisumiting report si Customs Deputy Commissioner Jesse De Leosa kay Pangulong Noynoy Aquino na naglalaman ng mga malalaking personalidad na sangkot sa rice smuggling. Alam daw ni Trillanes ang laman nito, isang senador na hindi niya pinangalanan ang dawit sa pagpupuslit. May mga kaibigan doon na smuggler, let's say sindikato. Sa rami ng mga intelligence report na ipinabasa sa akin, isang pangalan ang madalas nababanggit sa rice smuggling. Si Customs Deputy Commissioner Ariel Nepomuceno na malapit daw kay Bangayan. Never ko naman itinanggi na kaibigan. Kaya lang, ang importante rito sa trabaho namin, marami naman tayong kaibigan sa Pilipinas. Ang importante, tingnan natin kung kami ba gagawin namin yung trabaho namin. Unang linggo ko pa nga lang dito sa Bureau, ang una kong hinuli mga bigas. Yun yung sinasabing bigas ni Mr. Bangayan. December 2013 daw nang ipahold ni Nepomuceno ang halos 1,000 container vans ng mga bigas ni Bangayan. Sabi ni Nepomuceno, matagal na siyang target ng demolition job para maalis siya sa customs dahil isa raw siya sa mga tinik sa lalamunan ng mga smuggler. Importante, kaibigan namin o kamag-anak, basta gumawa ng mali, huhuli namin yan. Makakaasa ang bansa. Wala kaming sinisino rito. Maugong ngayon sa customs ang banggaan ni Nepomuceno ng enforcement group at ni De Leosa ng intelligence group. Lalo pa itong tumindi ng sampahan sa ombudsman ng reklamong pangingikil ang dalawang tauhan ni De Leosa. Pero ngayong araw, bumalik sa ombudsman ang nagreklamo na si Lamberto Lopez para bawiin ang kanyang reklamo. Ginamit lang daw siya ng dating kasama sa trabaho na si Eugenio Henny Agco. Ang boss daw ni Agco, si Jeff Patawaran. Si Patawaran ay kilala sa customs bilang consultant ni Nepomuceno. Ano daw, para mag-take over sila, ganun lang. Take over? Parang sila na sa sa customs. Ayon kay Nepomuceno, totoong may consultant na Jeff Patawaran sa kanyang opisina. Pero malabong sangkot daw ito sa binawing reklamo laban sa mga tauhan ni De Leosa. Hindi ako naniniwala ang gagawin ni Mr. Patawaran yun. Napakahirap magbintang sa kapwa. June Veneracion, GMA News.